In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Hudiya at umalis ng lungsod ang mga naroroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintel hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimitayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na sa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa pahayag. Mga hamon at panawagan ng pananampalataya sa ating panahon. Ang mga pagbasa ngayon ay nagdadala ng babala at pag-asa. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, nakikita natin ang babala ni Jesus tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem at ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Ito ay hindi lamang sa mga alagad noong panahong iyon, kundi pati sa atin ngayon. Sa unang pagbasa mula sa pahayag, nakikita natin ang pagbagsak ng Babylonia bilang simbolo ng pagtatapos ng kasamaan at pagkakaroon ng bagong simula sa paghahari ng Diyos. Mga halimbawa ng nangyayari sa panahon ngayon. Pagkawasak ng kalikasan. Katulad ng pagbagsak ng Jerusalem at Babylonia, ang kalikasan ay nasisira dahil sa kasalanan ng tao. Tulad ng polusyon, illegal na pagtutroso, at pagbabago ng klima. Ang mga bagyo, lindol, at iba pang kalamidad ay paalaala na kailangan nating magbago ng buhay. Paglaganap ng katiwalian at kawalang katarungan. Tulad ng kasamaan sa Babylonia, nakikita natin ang korupsyon, pagsasamantala at pag-aabuso sa kapangyarihan.
Ito ay nagpapakita na ang mga tao ay kailangan magsisi at bumalik sa Diyos. Takot at pagkalito sa pandemya. Ang COVID-19 pandemic ay nagdulot ng matinding takot at kawalang katiyakan. Maraming tao ang naghahanap ng pag-asa at seguridad sa gitna ng mga sakuna at trahedya. Ang unang hakbang ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Huwag tayong magpatuloy sa maling gawain, bagkus ay magsikap na maging tapat sa Diyos. Una, pagkakaisa at pagmamalasakit. Bilang isang komunidad, dapat nating ipakita ang pagmamalasakit sa isa't isa, lalo na sa mahihirap, mga biktima ng sakuna, at nangangailangan ng tulong. Pangalawa, pananalig at panalangin. Manatili tayong matatag sa pananampalataya. Hindi tayo dapat matinag ng takot sa mga tanda ng panahon dahil ang Diyos ang ating kaligtasan. Pangatlo, paggawa ng mabuti. Gamitin natin ang ating panahon, talento at yaman sa mga gawaing magbibigay luwalhati sa Diyos, tulad ng paglilingkod sa simbahan at kapwa-tao. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Diyos na makapangyarihan, sa gitna ng panahon at mga hamon ng buhay, kami ay lumalapit sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas at aming pag-asa. Kami ay naninunukluhod, humihingi ng awa at umaasang kami iyong patatawarin sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo ang aming mga puso upang tumubo sa kabanalan, pagmamalasakit sa aming kapwa, at maging handa sa iyong muling pagbabalik. Alisin mo ang takot sa aming puso at punuin ito ng pag-asa sa mga nanonood, nakikinig at dumadama ng iyong salita ngayon. Idinadalangin namin ang kanilang kaligtasan, pagpapala at kagalakan sa iyo. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay at magtiwala sa iyong dakilang pagmamahal. Sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag, mamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!